Okay, let's talk about the worst job in Canada. Joke lang po yan. Narinig ko lang po ito kasi doon sa isang kababayan natin na may worst job pala dito sa Canada na sinasabi niya doon na it is in the service retail industry, kinda restaurant, parang ganon. At syempre, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho doon sa ganong industry ay nag-react, no? At hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na nag-react doon dahil nandun sila sa ganong industry. At yung usapin kasi ng pagiging worst na trabaho dito sa Canada or kahit saan pa man, ano? This is a very subjective matter sa mundo ng trabaho o ng lakas paggawa. Matagal ko nang sinasabi ito sa mga estudyante ko pa noon nung nagkakandak po tayo ng career and career counseling, career guidance and career counseling kung tawagin natin. Katunghay po natin o kasama natin ang DOLE during that time nung nasa high school pa lang po ako sa DepEd. At umiikot po kami at pinag-uusapan sa iba't ibang school at pinag-uusapan yung iba't ibang trabaho dun sa Pilipinas pa lang dati, no? Kaya napunta naman ako sa ganitong pag-vlog dahil yun po talaga ang, kumbaga, naging forte ko nung ako ay nasa high school aside from being social science teacher. Kaya nung dumaan sa newsfeed ko, dumaan doon sa short story, kumbaga, ng social media, ay medyo nag-react din yung aking kaisipan pero hindi ako nag-react doon sa video mismo. So sinasabi niya nga doon na ang worst na trabaho daw ay nasa food industry, sa restaurant, parang ganon. So hanapin niyo lang po yun, hindi ko na i-flash dito, no? Anyway, nag-viral naman po yun. At nagulat din ako nung sinabi niya yun. So ano yung basihan kung bakit sinabi niya yung ganoong factor, no? So, sa katotohanan, sabi ko nga, this is very subjective matter at didepende ito ngayon sa nagtatrabaho mismo if it is worst or not. No, may mga trabaho na sabi natin hindi tayo tatagal dahil hindi natin gusto. May mga trabaho naman na kahit na ilang milyong beses pa tayong paalisin, gusto natin kahit na para sa iba ay mahirap ito. Kaya nga sinabi natin that this topic ay very subjective matter. So, dito sa Canada, ano-ano ba yung factor kung bakit masasabi mo na yung trabaho mo ay hindi, kumbaga, ayon sa pagsisiyasat, ayon sa pananaliksik? Ano ba yung mga dahilan kung bakit mayroong tinatawag na hindi naman actually worst na trabaho, kundi may determining factors po kasi kung bakit sinasabing ang trabaho na yon ay risky, stressful, o kaya naman dangerous, kumbaga. No? Pero pag sinabi nating worst, meron bang worst na trabaho? Hindi natin lang. Baka sa kanya po o sa ilan, worst yung trabaho na yun. But for others, hindi naman. No? So, tignan po natin ito. So, ito rin yung sinishare ko nung nakikipag-ugnayan pa tayo sa DOLE, sa Pilipinas, sa Region 2. At ito yung sinasabing dahilan kung bakit mayroong contributing factors doon sa mga trabaho kung bakit ayaw ng ilan o gusto ng ilan. Pero hindi sinabing this is the worst job. So isa-isahin natin, ano? Ang pag-uusap natin yan is in general, not only in Canada, it is also true in the Philippines, in United States, in Europe, in Australia, or some other parts of the world, ano? So, factors that contribute to a worst job, no? So, una, stress level. Gaano kataas yung stress level? Pangalawa, low pay. Pangatlo, long hours na nagtatrabaho. And number 4, lack of advancement. Para sa ilan, yun ang tinitignan nila kung bakit ito yung worst na trabaho. But again, uulitin ko po, hindi ito, kumbaga, objective. Hindi ito yung, kumbaga, nasiyasat in terms of scientific studies kung bakit umaalis ang, madahilan yon. But what I mean, hindi ito yung magdidetermine kung bakit masasabi natin na isang trabaho ay worst or not, no? So, determining factor lang kung bakit sinabing worst job yun, kasi batay sa, siyempre, pag-aaral na rin ng iba,
ito yung individual na pananaw ng isang tao kung bakit umaalis siya doon sa trabaho. Pero, kung papansin mo natin, halimbawa, no, sa restaurant. So, halimbawa ako, nagtrabaho ako sa restaurant, no? Pero, nag-enjoy ako sa restaurant. Nga lang, dumating yung panahon na nagkaroon ako ng lisensya sa pagtuturo at nagkaroon ako ng lisensya sa daycare. Actually, nung nagtrabaho po ako sa school o sa daycare, hindi pa po ako umalis agad sa restaurant. So, anong factor kung bakit hindi po ako umalis agad? Unang-una, yung trabaho ay gusto mo. Kasi mahilig din po ako sa pagkain, sa pagpiprepare. Meron po tayong certificate sa pagpiprepare ng pagkain and so on and so forth. Another one, maaari yung katrabaho mo ay talagang gusto mo, yung workplace mismo, gusto mo. Hindi naman kataasan yung sweldo ko nun, pero gusto kong pumasok, no? Naiinganyo ako pumasok. Kaya lang, dahil nga sa need ng isang trabaho ko ngayon, na syempre, kailangan kong i-focus yung itoon, yung sarili ko at yun ang aking pinirmahang kontrata, napilitan po ako ngayon na iwanan yung isang trabaho ko dahil yun ang hinihingi. Siyempre, hindi naman ako hipokrito, no? Na mas gugustuhin ko yung mas mababa kaysa sa mas mataas. Hindi po ba? Hindi naman tayo, siyempre, lumalaki yung family ko, lumalaki yung anak ko, siyempre, natural, kailangan ko na medyo mas malaking kita. Parang ganun lang po yun, no? Siyempre, dumating sa punto na kailangan kong iwan yun dahil naman sa family ko. Pero kung pansarili ko lang, nag-i-enjoy pa rin po ako doon, no? Pwede naman, kaya lang hinihingi lang kasi ng pagkakataon. So, ganun lang po yan. Maraming factor kung bakit umaalis o bakit dumarating. So, sabi ko nga, napaka-subjective ng pag-uusap na ito. Yung okay doon sa kanya, yung tatrabaho sa restaurant, ay hindi naman okay sa kanya. Parang ganon. So, maaaring ganon ang nakita ng kababayan natin. Kaya, hindi rin natin masisisi yung kababayan natin na yun, na kung bakit sinabi niya na worse yung trabahong ganito, maaaring siguro naranasan niya ay hindi maganda doon sa restaurant or whatsoever. At nagkaroon siya ng, kumbaga, sabihin na natin na hindi magandang o hindi kaaya-ayang restaurant. Something like that. So, ganon. Pero alam niyo po, dito sa Canada, may mga trabaho na kung saan na-identify na medyo risky yung trabaho, no? Pero hindi sinabing worse. Kasi nga, hindi nila pwedeng sabihin na worse kasi may mga tao pa rin nagtatrabaho at gustong ganon yung kanilang trabaho. Ilan sa mga ito, halimbawa po, yung fishing and trapping, no? Social worker, emergency dispatcher, bartending, and hotel clerk, no? Yung cleaning services, and so on. So, ilan lamang yun sa mga trabaho na sinasabi na risky in terms of doon sa nature ng trabaho. Pero hindi nila sinabi na ito ay worse na trabaho. Hindi rin nila sinasabi na ito ay hindi na pwedeng pasukan, no? Kasi halimbawa yung fishing and trapping, no? Dito sa Canada, hindi natin pwedeng sabihin na worse yun kasi ito yung kinabubuhay ng mga sinauna pa lang nakatutubo ng Canada at ng ilang mga Canadians sa kasalukuyan, no? So, at maraming nabubuhay dito at maraming milyonaryo sa ganitong trabaho. Hindi nila sinasabi that this is actually the worst, no? So, medyo mag-iingat lang tayo dun sa word na gagamitin natin next time, no? And to be honest, mayroon din mga trabaho na kung saan masasabi natin na stressful naman talaga. So, isa-isahin po natin yan. So, halimbawa po dito, yung tinatawag natin sa healthcare, magtatrabaho sa healthcare, yung social assistance, professional na mga trabaho, pwedeng teaching, pwedeng lawyers, and so on and so forth, technical services, and so on and so forth, lakip ng NOC, no? Ng mga binabanggit natin. So, in-identify lang ito dito sa Canada as stressful kasi nga sa nature ng trabaho. But it doesn't mean, again, that this is the worst job in Canada. So, stressful. Halimbawa, sa nursing industry, may mga nag-enjoy, mayroon naman nagsasabi na stressful ito. Stressful in the sense na tao, yung service mo talaga ang kailangan doon. Yung, kumbaga, personal na pagkatao mo, kuminsan ilalagay mo doon, kuminsan nga ay nakikita ko yung mga nurse nung tatrabaho pala ako sa hospital, talagang medyo medyo talagang strict, kumbaga, doon sa talagang sistema ng kanilang paggawa doon. Kasi nga, ay talagang dapat sundin kung ano yung dapat sundin sa protocols ng hospital, ano? Hindi pwedeng babanjing-banjing. So medyo talagang yung talagang stress ay nasa balikat nila. And aside from that na, halimbawa ako, teacher ako, stressful talaga ang pagiging teacher, pero nag-i-enjoy ako. That's what I mean. I'm sure na sa medical and
sa nursing, sa healthcare, nag-enjoy din sila, no? Bakit nila kukunin yun kung hindi nila ano? Meron ding ibang factor, meron ding ayaw, pero what I mean, halimbawa nga ako, sabi ko, teacher, stressful din talaga, no? Kasi ilang bata yung hinahawakan ko, 20, 30 na ulo. Eh, syempre, yung personality nun, iba-iba, di ba? So, ganun lang po yun, no? But I cannot say, sabihin natin stressful, sabihin natin dangerous, sabihin natin may risk dun sa nature ng trabaho, lahat naman may stress factor, may danger factor, may stress, may risk factor. Pero hindi natin pwedeng sabihin kasi na itong trabaho nito ang worst na trabaho. Pag sinabi mo worst, kung iisa na lang nagtatrabaho dyan, yes, sabihin mo na worst na yon. But hanggat may dumarating pa, hanggat may nagtatrabaho pa yan, ibig sabihin, that is not the worst job in the world. No? So, ulitin ko, hindi ako galit dun sa kababayan natin na yon na nagsasabing worst sa trabaho yung nasa restaurant and so on and so forth, sa food industry and so on. Pero nagkaroon lang siguro siya, intindihin din natin siya, maaari nagkaroon siya ng hindi magandang karanasan doon sa trabaho, sa nature ng trabaho niya, at naging ganon yung kanyang, kumbaga, ay reaction nung umalis siya sa restaurant. Ano? But it doesn't mean that that is the worst job in the world. No? Marami nag-i-enjoy, marami yumaman sa ganyang trabaho. No? At marami yung nakakatagpo ng peace of mind. Mind you, no? Marami nakakatagpo ng siguro inner peace, no? Pagdating. So, sa totoo lang, sabi ko nga, ang forte ko talaga ay pagtuturo, pero kung minsan hinahanap ko pa rin yung sa restaurant. Kasi sa restaurant, naibigay mo pagkain tapos na eh. Ganun, di ba? Naibigay mo yung service na dapat doon sa sa customer mo, naluto mo na yung pagkain, nahugasan mo na, tapos na. Parang ganun. Routine yung ginagawa mo. Sa teaching kasi, may factor na, alalahanin mo yung bata, tama ba na ituro mo, ano yung plan mo, continuous, no? So, ganun lang po yung ibig sabihin natin doon sa bagay na yan. So, kung titignan po natin mabuti, walang worst na trabaho, no? So, sana po ay nakatuloy yung vlog natin ngayong araw. So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam!